Hindi man ako pinagpala sa galing sa pagluluto, pero alam ko namang na pag-aaralan din yan. Kaya for today's video ay wag naman puro adobo ang gawin natin sa karne ng baboy. Susubukan naman natin ang ganitong klase ng luto. Pero gagamitan pa rin natin ito ng jowa mo, ng toyo. So ang ginamit ko nga pala dito ay yung pork belly kasi ito lang naman yung stock ko sa freezer. At ito lang ang mga ingredients na ating kakailanganin kasi kailangan natin siyang ibabad muna. So like usual, titimplahan lahat ng yan ng jowa nyo, ng soy sauce. Sunod natin dyan yung bawang, 4 cloves lang yung nilagay ko. Tapos ground black pepper. Ang ginawa ko naman dito tansya-tansya lang. So ayan, naglagay na ako ng 6 na piraso ng kalamansi. Ipigan lang natin, tatanggalin natin yung buto syempre. Nag-add din ako dito ng 1 tablespoon ng brown sugar. Tapos syempre, imimekos-mekos lang natin yan. At ilalagay natin muna sa ref ng about 4 hours. Pero mas maganda kung overnight para mas manuot yung lasa ng ating tinimpla. After 4 hours guys, sisimulan na natin ang ating pagluluto. So, hindi na ako dito naglagay ng oil kasi kusa naman yan magmamantika. Ipa-fry lang natin to hanggang maging golden brown both sides. Pag ganito na both sides, pwede na nating i-separate yan. Sa same pan natin pinagprituhan, magpiprito naman tayo dito ngayon ng onion. So, ganitong cut yung ginawa ko kasi panglagay natin ito sa toppings. So, ganitong texture ng sibuyas, okay na yan. Hahanguin muna natin siya uli. After nyan, isisimulan na natin ang ating pagluluto. So, ayan, sa same pan, nilagay ko ng ating pirinitong karne ng baboy. Tapos, ilalagay na natin yung pinaka-sauce ng binabad. So, nag-add lang din ako dito ng konting tubig dahil kailangan nating palambutin pa yung ating karne. So, isisimmer lang natin to ng mga 30 to 40 minutes. Depende sa lambot na gusto nyo. At syempre, kailangan din natin siyang balik-baliktarin o halo-haluin para maging even naman yung kulay ng ating niluluto. After 40 minutes nga yan, malambot na ang ating karne. So, na-reduce na rin yung pinaka-sauce niya. Kaya naman, kailangan pa rin natin siyang tikman. Pag okay na sa inyong panlasa, goods na yan. So, in-add ko na yung ating prinitong sibuyas kanina. Tapos, nag-add pa rin ako ng medyo hilaw kasi gusto ko crunchy pa rin yung sibuyas na aking kakainin. You know? At meron nga akong nakita nag-iisang siling haba sa ref. So, ayan, nilagay ko na rin siya sa ibabaw. Alam kong natakam na naman kita for today's video, kaya ano pang ginagawa mo, subukan mo na rin ang ganitong recipe. Dahil panigurado ako, mapaparami na naman ang kain natin ito.